Magandang araw, Kabola. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, Kabola, itong umiinit po na sitwasyon nitong si Coach Louie Alas. Pag-uusapan din po natin itong naging desisyon po ni Jimmy Alapag. At alamin niyo po kung sino yung team na pinaka nag-benefit po sa pagkaka-lockdown po ng Pinas, kung saan na-postpone po yung ating Philippine Cup. Kaya ngayon, ganito na po yung kanilang team. So, ano pang hinihintay natin? Ay, ang big match. Simulan na natin to. Unahin nga po natin itong sitwasyon po ni Coach Louie Alas. He was suddenly po removed from his post as the coach po of Phoenix Fuel Masters. Actually, patapos na rin naman talaga yung kanya pong kontrata. Pero, before pa nag-end up yung kontrata or a month before po yung target po na magbabalik ng liga, inalis na po siya ng Phoenix. So, marami po ang nagulat dito. Yung anak niya nagreklamo and etc. Pero ang sabi po ni Coach Louie Alas, it's management prerogative and I agree with him. This is the right of the management. Tama po siya na this is a performance-based po na klase po ng job, and the fact is, talaga naman pong pangit po yung naging performance niya in the last two conferences po last year. Although, nasabi din naman ni Coach Louie Alas na malaking naging factor po yung mga injuries po nila, and of course yung pagkakasuspend po ni Calvin Abueva. Just remember po, Phoenix ended up with the best record nung pinaka-huling Philippine Cup po. They ended up with as the number 1 seed after the elimination round. Noong kompleto po yung kanilang team. And according kay Coach Louie Alas, na pinagre-resign po siya ng Phoenix kasi financially mas maganda daw ito kaysa sa i-fire po siya ng management para sa kanya. Pero napakaganda po ng naging sagot po dito ni Coach Louie Alas. Kumbaga ang sabi niya po, ayaw naman niyang ipakita po sa kanyang team na nag-give up po ito o nag-quit po siya sa kanyang team na pinapaniwalaan niya talagang he believe na may chance po na mag-compete o kaya makipag-compete po, lalo na sa paparating po na conference na wala pong Junmar Fajardo. Pero kahit pa ganito ang nangyari po kay Coach Louie Alas, very positive pa rin naman po siya na itong si Coach Topex Robinson na po ang hahawak sa team. Naniniwala po siya na bagay po si Coach Topex na maging coach po ng isang Calvin Abueva kasi yung kanila pong relasyon is more than a coach and a player relationship. Talagang magkaibigan daw po ito kasi actually nag-abot po ito sa liga nung player pa po itong si Coach Topex. So I also believe po na dahil ganun po ka-close ang relationship ni Coach Topex sa ni Calvin, I'm hoping na itong si Coach Topex po, pag ang coach na po, na makakapagpalabas po sa maximum potential po ng isang Calvin Abueva kasi I truly believe na hindi pa po natin nakikita yung talagang peak ng isang Calvin Abueva. So yun po ang ating titignan sa paparating po na conference. Hoping na makalaro po si Calvin. Ito pong si Coach Louie, nakikipag-trade daw po na palaging lugi po sa TNT o sa MVP group, which is hindi nakagulat na maging paratang sa kanya kasi yung anak niya po, si Kevin Alas, is of course with NLEX, which is under MVP group. Although in the last 3 years nung binalikan ko naman itong mga trades po ng Phoenix, actually wala naman po silang trade with Doc and Texas specifically. And with MVP group, actually meron lang po ako nakitang dalawang trade. Nung binigay po nila si Pinto for Tumiralco, kapalit nun, Ballesteros po. At sa isang second round pick, that's a fair one. And then yung isa pa po is yung kinuha po nila, itong si Malyari and Marcelo from NLEX, kapalit po nung first round pick po nila ng 2018 and a second round pick. In a way, going na quality player din naman si Malyari, borderline okay din naman po itong naging trade po. Ito, in short, I do not think may tama po yung naging paradang po dito ni Snowbado patungkol po kay Coach Louie Alas or sa Phoenix. Nevertheless, interesting din po. Ito kanyang nasabi na around 3 times na daw po si Coach Louie Alas na nagpigil po ng trade ng Phoenix na sana makakatulong po sa kanila. Unfortunately, hindi naman natin makikita kung talagang yung mga trades po na sinasabi po dito ni Snowbado. Pero interestingly, isa kaya dito ay nababalitaan po dati patungkol po sa Alaska and Phoenix. Nag-uusap po ng isang malaking trade itong si Alaska at saka si Phoenix pero wala pong nangyari. Rick Manuel is still with Alaska and of course yung mga nabanggit po dito ng player ng Phoenix, nasa Phoenix pa rin. There are chance na ang isa sa mga trade na nabanggit related dito. Lalong-lalo na't pinupush talaga noon ng Alaska na
Kawalan na po si Vic Manuel pero mukhang hindi sila nakakuha o nakakita po ng tamang package. Pwedeng na-overrate po nitong si Snow Badwa, itong si Vic Manuel kasi may tendency po itong si Snow na mag-overrate po ng mga kilalang player lalo na po pag big man. Posible ang nangyari is baka merong trade po na papuntang Phoenix itong si Vic Manuel. Now, hinindian po nitong si Coach Louie Alas. Pwede pong gano'n at ang assumption agad po at ang conclusion po agad ni Sir Snow Bado tagilid po doon ang Phoenix kasi nga naman Vic Manuel po yung makukuha. Pero kung ako actually ang titingin, like halimbawa po, Vic Manuel for Jason Perkins, straight swap, magdadalawang isip din ba ako pag Phoenix? Kasi even though mas mataas po sa paningin ng liga ang isang Vic Manuel in terms of their skill set and other facet po ng laro, I think pantay lang naman po yung value ng Perkins at saka si Manuel, lalo na po sa kanilang diferensya po sa edad. It is interesting to monitor them po kung patutuloy na itong mga trades po na hindi po niya binayagan. One more guy po na may ginawang malaking decision po this week is Coach Jimmy Alapag. Nag-decide na po siya na pupunta na po siya ng US at doon na po maninirahan together with his family. And primarily, it was due daw po sa pandemic. So, nang kuhanan po natin itong news is of course yung post po ng kanyang manager or agent na si Charlie D. Na marami pong nagbigay ng papuri dito kay Coach Jimmy Alapag. Sa doon is si Bobby Ray Parks na tinuturing daw po na father figure ang isang Jimmy Alapag. One thing though that is interesting was the plan Coach Jimmy na nireveal niya po sa 2OT podcast. He planned po to sign makapag-coach po sa NBA kahit sa NBA G-League lang muna. And yun nga po yung isa sa mga rason kaya gusto niya bumunta po sa Amerika. Nag-coach din po itong si Coach Alapag sa NBA Summer League with Sacramento Kings at maganda po yung nakuha niya experience po dito at I think nagkaroon po siya ng magandang koneksyon at yun dun po siya kukuha ngayon ng lakas ng loob po na makipagsapalaran sa United States. Is there a chance na kaya po siya nagdesisyon na tuluyan ng manirahan po sa Amerika kasi nakakita na po siya ng tamang deal or ng coaching spot po sa NBA or sa NBA G-League. I'm hoping so. If itong si Coach Jimmy Alapag mapunta po sa NBA, marami pong mabubuksan po na pintuan para sa mga Pinoy na gusto makarating din po sa NBA. Si knowing po, Coach Jimmy, nakita naman na po niya yung mangyayari sa Pinas, nakita naman niya kung gaano po fasting yung potential ng ilan sa mga players po mula sa ating bansa. I'm pretty sure po tutulungan niya tayo, knowing po na of course, naging face po siya ng ating national team for a long while. Puso. Siya po ang talagang naging mukha niyan together with Mike Pingris. Last po natin pag-uusapan is team ng nag-overachieve last season, Northport Batang Pier. Napakarami po nilang injury nung Governors Cup pero still they managed po to reach the semifinals. Walang Bolik, walang Gray, walang Bradwin Ginto, and even Kevin Ferrer po nawala din po at the middle of the playoffs. Pero ngayon, nakabalik na po lahat or gumaling na po lahat itong mga injury nila. Ang pinakahuli nga po na bumalik is itong si Kevin Ferrer. So full lineup na po ang Northport. Nagawa nilang mag-overachieve without a full lineup noong 2019 Governors Cup. Isipin mo ngayong kompleto na po yung lineup nila. Ang napakaganda po ng lineup nila. May mga big, may mga skill players, yung mga bigs nila, iba-iba yung mga skills. May mga good defenders, may mga big wings na importante. So I'm really excited to watch Northport. I think they have a good chance to win the championship. And now that they are healthy, tignan natin kung saan po sila makakarating. O baka po wala, naniniwala ka ba na kaya po ng Northport na makuha po yung championship ngayong 2020? Comment lang po sa baba.